tuwing may pag-aalinlangan, kadalasan ang nasa isip natin ay oo o hindi lamang. Itim o puti. Kanan o kaliwa. Pero bihira pumasok sa isip natin na merong gitna. May samot-saring kulay, may taas at baba. Sa lahat ng maaaring maging desisyon natin na bumabagabag sa ating isip, palaging merong gitna. Isang lugar sa dalawang desisyon na magbibigay liwanag sa ating isip para luminaw ang mga kasagutan sa mga nakakabagabag na katanungan. Ako po si James Quinn L. Bucaya po. Nakatira po ako dito sa Green Valley Pichayan po, Manuyodos, Piñas City po. 24 na po ako. Nagtatrabaho po ako sa restaurant po ngayon sa Pasay. Dati pangarap kong maging seaman engineering. Yan po yung pangarap ko dati nung nag-aaral pa ako. Nagsimula po yan sa tropa-tropa po. Nung napatropa ako nun, mga last 2015, bata pa po ako nun eh. Doon ko rin una natikman yung bawal. Dumating sa time na hindi ko na siya makontrol na hanggang sa mapagbenta na ako na account ko tulad ng Crossfire. Sipin natin, nagastos natin 2K. Bibenta ko lang siya ng 500 para lang doon. Para makapag-ano lang ako. Dati po kasi mapusok pa ako eh. Wala akong ibang iniisip. Basta maging masaya lang ako eh. Hindi ko alam na ganun siya kasama. Kumbaga, siyempre bata pa po ako, mapusok. Kumbaga gusto ko rin ma-experience kasi curious ako dati. Sa una, okay naman siya. Okay siya kasi masaya. Nagagawa ko yung mga bagay na nagiging masaya ako, ganun. Nung araw po na nahuli ako, 2019, May 22 to 23 po, doon na po nagsimula ang lahat po. Nung dumating na ako sa Bahay Pag-asa. Nung nahuli na ako nun, sige, nagdadasal po ako nun na hindi na talaga ako babalik kasi sa una po nakaka-trauma pag nandun na sa loob. Ba't ako nandito? Kasi hindi ko pa po alam ang tama at mali nun eh. Parang gusto ko nilang mawala, ganun. Kasi hindi ako sanay na ganun. Bakit ako yung pinaparusahan ng ganito ng Diyos? Parang ganun po, sinisisi ko na po yung taas nun eh. So, parang gusto ko magpamatay na lang ako para wala na tong hirap na to. Tapos doon ko rin po napagtanto na mali din talaga yung ginawa ko nun. Na bakit din ako napunta sa ganung sitwasyon. Pinaka-nasaktan ko, yung lola ko po. Lola ko po na nag-aalaga sa amin. Simula pagkabata po. Siya po yung pinaka-nasaktan nung nalaman niya na nahuli nga po ko dahil sa ganun. Nakapag-usap po kami nun nung dinalaw na po ako ng lola ko dun sa loob. Sabi niya sa akin, ba't ko nagawa yun? Anong pumasok sa isip ko? Bakit ganun ako? Matigas pa rin ang ulo. Tapos, hindi ko mapigilan yung sarili ko na dumamit nun. Nung nasa loob na po ako, nung nag-usap kami, sinabi ko sa kanya na titigil na po ako sa ganyan lang. Kasi para na rin po sa inyo. Sa totoo lang, mahirap din po sa simula. Kasi mangangapa pa po ako nun eh kung okay ba yung gagawin ko na step na to para maging okay agad ako. Kaso hindi po ganun kadali. Ano po kasi matagal na proseso rin po yan, matagal na pagtitiis bago mo mabago ang sarili mo. Kumbaga sa pakiramdam ko po, magaan naman po para sa akin kung tatanggapin nila ako o hindi. Pero yung mga kamag-anak ko po na paglabas ko, hindi naman po sila nagalit. Sinasabihan na lang ako na magbago ka na. Huwag ka nang babalik sa dati. Sana tuloy-tuloy na yung pagbabago mo. Nangako naman po sa kanila na gagawin ko rin naman po yung sinabi nila na magbago. Naging inspirasyon ko yung asawa ko po. Ayun, dun na po nagsimula. Hanggang sa nakapokus na ako sa kanya. Tsaka sinabi ko rin po sa kanya na hindi na ako babalik sa ganyan. Kasi ayoko na rin po talaga. Kumbaga hindi ko na siya hinahanap-hanap. Hindi katulad dati. Lalo na kung bumalik ako, tapos naululot ako, kawawa yung bata, pati yung asawa ko. Sila rin yung maaapektuhan, hindi lang po ako. Kumbaga, pag gumawa ako ng kasalanan, hindi lang ako magdudusa, pati sila rin. Kaya iniiwasan ko po yung ganung sitwasyon na bumalik sa dati. Yun po, kasi nakapokus na ako sa asawa at anak ko eh.
Tsaka sa trabaho ko, isa na rin po yan. Kasi kailangan namin yan para sa pang-araw-araw. Pangarap ko sa pamilya ko, sana lumaking mabait na bata yung anak ko. Makatapos siya, siya gagaya sa akin. Pangit din na mapagdaanan niya yung napagdaanan ko. Okay nang mag-aaral siya, mapagtapos siya, mamuhay siya ng masaya, gano'n. Kaya ramdam ko ngayon, okay na. Parang magana yung loob ko simula nung nagbago ako. Parang malaya na ako, wala na akong ibang iniisip, wala akong kinakatakutan na baka mahuli ako or what. Kung makakausap ko po yung sarili ko noon, siguro pagsasabihan ko po, parang katulad ng sinasabi sa akin ng matatanda sa akin, ganun din po yung sasabihin ko sa kanya. Tsaka ipaparating ko sa kanya na hindi madali. Pag pumasok ka dyan, kailangan tatapusin mo rin. Kumbaga, gagawa ka ng paraan para makalabas. Totoo lang po, pagka ganyan na po kasi ang tao, sarili na po nila yung bahala dyan. Sarili din po nila yung magbabago para sa kanila. Hindi po solusyon din ng ibang tao para magbago ang isang tao. Kung gusto mo magbago, gawin mo sa sarili mo ang gagawa niyan, hindi ibang tao. Ako po gusto ko maalala ko ng tao bilang kung paano ako naging magalang para sa kanila. Kung paano ako nagbago, kung paano ko napunta sa tamang landas yung sarili ko. Okay, James. Ito, kunting regalo namin na. Thank you po. Medyo mabigat. Ay, Sige, mabigat lapag na po. lang natin. Sige po, lapag na lang po. Tsaka hindi pwedeng mawala to. Tinatawag namin tong 1365 care package. Meron sa loob nitong first aid. Okay po. Ayan, first Malaking aid. tulong po yan. Ayan. In case po. Oo. Tapos hygiene kit. Okay po. Ayan. Maliit na tulong lang naman yan, Okay James, para sa inyo at pamilya mo. Salamat po sa 1365 Cares sa pagpunta dito sa pag-interview sa akin. Sana po marami pa po kayong mabigyan ng tulong tulad nito. Paalala ko lang po yun sa mga katulad ko dati. Sana magbago na rin po kayo. Hindi po habang buhay na ganyan na lang. Paano kung magkapamilya na rin kayo, ganyan pa rin po ba kayo? Mahirapan po kayo, pati ang mga anak nyo. Yun lang po. Maraming salamat po ulit. Sa bawat pag-aalinlangan, tila nakaipit tayo sa pagpili. Oo o hindi. Itim o puti. Kanan o kaliwa. Nakakapagod ang mundong pilit tayong pinapapili sa dalawang dulo. Pero sana bago ka humakbang, maalala mo na sa pagitan ng dilim at liwanag, may samut-saring kulay na naghihintay. Na sa gitna ng hindi na kaya at lalaban pa, mayroong gitna. Ang gitna ay hindi lugar ng pagkalito. Ito ay isang kanlungan, isang sagradong espasyo na kung saan maaari kang huminga at kung saan ang nakakabagabag na katanungan ay hinahaplos ng linaw at katahimikan. Huwag kang matakot na manatili muna sa gitna dahil doon, sa gitna ng pag-aalinlangan, matatagpuan mo ang iyong sarili. Doon mo maririnig ang bulong ng iyong tunay na lakas.